Sa atin pong pag-aaral ng sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, tayo ngayon ay dadako na sa nandito pa rin tayo sa chapter 1 at ngayon tayo ay nasa verse 18 at ngayong hapon ay i-cover natin hanggang verse 25. Chapter 1 verse 18 to 25. Nagsimula na last time na nakita natin hina-address niya ang isa sa mga problema na nakita sa iglesia ng Corinto, ang kanilang mga division at ang kanilang mga faction na sumusunod sila o nagpapahayag sila ng pagsunod sa iba't ibang mga persona, si Pedro, Cephas, si Apollos at si Cristo. At ang layunin ni Pablo ay sila ay pag-isahin sa ilalim ni Cristo at sa kanyang layunin na itaas si Kristo sa ibabaw ng lahat ng iba pang mga pwedeng mga tagapanguna na ipinapahayag na sundan ng mga taga-Korinto, ay pupunta siya sa verse 18 at hanggang sa mga sumusunod na itaas ang ebanghelyo. Ito ay medyo parang segue at ganito ang mga sulat noong panahon ng Greek. Hindi siguro tayo sanay sa flow of thought noong na ganito, masanay tayo sa mas pulido, like business style, may introduction, body, conclusion. Pero may mga ganitong style talaga nung panahon ng pagsusulat nila na lalalim sa isang pag-side message. At dito ay napapalakas pa rin naman ang kanyang main point na itaas si Kristo, kaya pupunta siya sa pagtataas ng ebanghelyo. At mahalaga para sa atin na mga mananampalataya na magkaroon ng tamang pag-unawa at pag-appreciate sa kung ano ang kahalagahan ng ebanghelyo. Kaya atin ngang pag-aralan itong mga salita ni Pablo. Basahin natin mula verse 18 hanggang 25. Babasahin ko sa inyo mula sa English Standard Version. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. For the word of the cross is folly to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and the discernment of the discerning I will thwart. Where is the one who is wise? Where is the scribe? Where is the debater of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? For since in the wisdom of God, the world did not know God through wisdom, it pleased God through the folly of what we preach to save those who believe. For Jews demand signs, and Greeks seek wisdom. But we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and folly to Gentiles. But to those who are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. For the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. Ito po ang salita ng Diyos. Tayo po ay sandaling manalangin. Manaming Diyos, kami nagpapasalamat sa oras na ito na ipinagkaloob niyo sa amin upang makatunghay sa inyong salita ng pagpapaliwanag ng kaluwalhatian ng Ebanghelyo. Nawa nga ay makita namin ang kaluwalhatian ng Ebanghelyo sa mukha ni Hesukristo. Gamitin niyo ang banal na Espiritu na pagliwanagin sa aming puso ang tunay na ibig sabihin ng mga salitang ito, at nawa ay maitanim nga sa aming puso ang mga katotohanan ito at ito'y magbunga sa amin ng pag-ibig at kaligayahan. Ito ang aming dalangin sa Panginoon ni Jesus. Amen. Isa sa mga pinakakilalang pagpapahayag ng kaluwalhatian ng Ebanghelyo ay yung salita ni Pablo sa Romans chapter 1 verse 15 to 16. I am not ashamed of the gospel, because this is the power of God for salvation to everyone who believes. Isang kakaibang, sigurong di natin napansin na form of words na ginamit niya ay bakit kaya sinabi pa niyang not ashamed? Bakit hindi na lang niya sinabing I am confident of the gospel, or na ako ay proud of the gospel, ako ay maligaya sa ebanghelyo? Pero ginamit niya ang salitang not ashamed dahil ito ang karaniwan na kalagayan actually ng mga tao. Of the gospel, people can be ashamed, even Christians.
na yung mensahe ng Ebanghelyo na ating sinasabi na ito ang naging daan para sa ating kaligtasan, ito ang hinahanap natin supposedly tuwing linggo, ito ang hinahanap natin sa isang Ebanghelyo, ito ang gusto natin na maipakalap sa buong mundo. Pero minsan sa loob-loob natin, kung mapunta tayo sa isang panahon na ibabahagi natin sa isang stranger, sa isang kamag-anak, sa isang kaibigan na hindi mananampalataya, magkakaroon tayo ng pakiramdam na pwede natin sigurong masabi at kung ating aaminin, we are ashamed of the gospel. Or kung hindi man tayo actually ashamed of the gospel, baka meron tayong hindi mainam na pagpapahalaga doon sa tunay na kaluwalhatian ng Ebanghelyo. Hindi natin nakikita na ito nga ang kapangyarihan ng Diyos. So, halimbawa, merong isang mangangaral na hindi ganun kagaling sa kanyang pananalita o hindi natin nagustuhan yung kanyang itsura o yung kanyang suot, ay kahit na naipahayag niya ang Ebanghelyo, ay hindi tayo natutuwa, hindi tayo na-bless, hindi tayo na-encourage, feeling natin nagsayang tayo ng oras na makapakinig sa kanyang pananalita. O kaya naman ay merong magsalita na magaling, convincing, maganda ang itsura, maganda siya tingnan, pero wala si Kristo, walang biyaya, at ang pinaka nagawa niya ay maipakita lamang sa iyo na ikaw ay basically mabuting tao at pwede kang magpatuloy sa iyong ginagawa, ay natutuwa tayo. Tingin natin yung unang tama. At ang nangyari doon ay hindi lumalabas na hindi ebanghelyo ang ating pinapahalagahan, hindi yun ang ating hinahanap sa ating mga pinapakinggan. At siguro kaya napunta dito si Pablo ay dahil nga dito sa mga taga-Korinto nagkaroon ng mga paghahati-hati, nagsasabi na sumusunod sila sa iba't iba, kay Pablo, kay Cephas, kay Apollos, at ang diagnosis ni Pablo dito ay nawala sila sa kanilang focus sa kung sino ang nagligtas sa kanila. Kung sila ay matuon lamang ang kanilang pansin kay Kristo, ay magkakaroon sila ng pagkakaisa na kilalaning si Kristo ang nagligtas sa aming lahat sa pamamagitan ng biyaya sa Ebanghelyo. At hindi magiging daan ang kung anumang siguro si Apollos ay mas magaling magsalita, siguro si Cephas ay mas may status at mas nakakabilib ang kanyang itsura dahil siya ay galing sa Jerusalem. Apparently, meron siyang asawa at anak, unlike others. So, sa status nila sa society, mas kagalang-galang tingnan si Peter. So, siguro yun ang mga naging daan para magkahiwa-hiwalay pa kahit na ang lahat naman ng ito ay nangangaral ng iisang ebanghelyo. At kung ang lahat ng ito ay nangangaral ng isang ebanghelyo, walang dahilan para maghiwa-hiwalay sila sa tatlong yun, kundi magkaisa sa ilalim lamang ni Kristo na siyang ipinapahayag sa ebanghelyo. Kaya dito sa talatang ito, pumunta si Pablo na muling itaas ang ebanghelyo upang maibalik sa mga taga-Korinto na maituon ang kanilang pansin kay Kristo lamang, na siya lamang ang kanilang tingnan at kilalanin, na siya nga ang nagligtas sa kanila at dapat silang magkaisa. Dito sa talatang ito, nagbigay si Pablo ng ilang mga dahilan kung bakit ang mga tao ay maaaring hinahamak ang ebanghelyo. At pwedeng makita rin natin sa ating mga sarili na may panimulain ng ganito ring pag-iisip sa atin na namamaliit din natin ang ebanghelyo. Una, binanggit niya sa verse 22 na ang mga Griego ay they seek wisdom. Ang kanilang hinahanap ay karunungan. So, ang isa sa mga nagiging dahilan kung bakit ang mga tao ay nalalayo sa ebanghelyo, sa kapayakan ng mensahe ng ebanghelyo, ay dahil may iba silang hinahanap. Ang hinahanap nila ay karunungan. At sabi niya dito, ay ang ginamit niya example ay Greeks. Nung panahon na yon, ang mga Jewish writers, tinatawag ang lahat ng buong mundo na hindi Hudyo na Greeks. And it might also reflect actual reality dahil nung panahon na yon ay may pananakop ng Rome at nagkakaisa nga sila and basically lahat sila ay Greek na matatawag. So,
At maliban doon, kilala natin ang mga Greek kung saan nagsimula ang ancient philosophy. At hanggang sa panahon nga na ito, kung mababasa natin sa Acts chapter 17, dumaan si Pablo sa Athens at pagkatapos nun pumunta siya sa Corinth, sa Acts chapter 18. At yung sa Athens, doon niya naranasan ang mga philosophers na nag-uusap lamang buong araw tungkol sa kahit ano. Na kahit ano daw na walang kwenta, sabi, they talk at nothing except telling each other to hear about something new. So, nag-uusap lang doon ang mga pilosopo. At sinasabi na nagsimula talaga ang philosophy, kaya sa kanila nagsimula ang philosophy sa Greek, kasi nagkataon na yung Greece ay mas mayaman sa marami. Dahil sila mayaman, wala masyadong pangailangan, kaya yung mga tao doon ay umupo na lang at nag-uusap. At pinag-uusapan ng kung ano-ano. Ang panimula ng Western philosophy ay ang tinuturing na father of Western philosophy ay si Thales, na sinasabi niyang ang buong mundo ay galing sa tubig. So hindi ba yung parang walang kung ano-anong mga theory lang. Nung pagkatapos may kumontra kay Thales na kanyang estudyante, sabi galing daw sa langit ang lahat ng bagay. So somewhere sa langit. Tapos may kumontra na estudyante nung estudyante ni Thales. So si Thales, si Anaximander, tapos si Anaximenes. Si Anaximenes, ang sabi niya ay ang lahat daw ay galing sa hangin. So nagtatalo-talo lamang sila sa kung ano-anong walang kwentang bagay. Saan nanggaling ang lahat? Sabi sa tubig, sa langit, o sa hangin. So dito nagsimula supposedly ang philosophy, at ito yung mga characteristic ng Greek na sila nga ay nagsimula man sila doon sa parang katawa-tawang mga katanungan, pero naging tanyag sila sa naging doon umusbong sina Socrates, si Plato, si Aristotle, na hanggang ngayon ay ginagalang na mga tanyag na mga pilosopo in the history of mankind. So, ito nga ay ang nangyayari, itong mga Greek or characteristic daw ng Greek, na ang hinahanap nila ay wisdom. Ang pwedeng isang tinutukoy ni Pablo maliban sa philosophy ay eloquence. Binanggit niya yun sa verse 17, kaya siya napunta sa pagtatalakay niya na ito sa verse 18, na ang kanyang pangangaral ay not with words of eloquent wisdom. So maliban din sa philosophy, kilala rin naman ang mga Griego sa rhetoric. Madami sa kanila ang mga kilalang orator na may kwento. Halimbawa, ang alam ko si Demosthenes yun, na siya ay naging tanyag na naging great orator dahil ginagawa niya, pumupunta siya sa may dagat at naglalagay ng bato sa kanyang bibig, yung mga pinakamalaking bato. Tapos ang kanyang goal ay maipaliwanag sa isang taong malayo ang isang filosofiya. So yun yung kanyang challenge, na maging magaling magsalita, magaling mag-pronounce ng mga bagay. At ito nga ang ginagawa at inaatupag ng mga Griego, at ito ang kanilang binavalue: eloquence and philosophical complexity. So, dahil hindi nila ito nakikita sa Ebanghelyo, at ang mensahe ng Ebanghelyo ay na merong isang Hudyo na lumaki sa Nazareth, isang carpenter, tapos siguro sa kanilang pananaw ay tinry na gumawa ng isang revolution of the Jews against the Roman government, at siya'y namatay. So, sa kanilang pananaw, ito ay hindi at all wise, hindi at all admirable, ito ay something to be ashamed of. So dahil ang kanilang hinahanap at binavalue in a message, in a philosophy, ay kailangan eloquence, kailangan complex, kailangan logical, ay hindi nila tinatanggap ang Ebanghelyo. Makikita nga natin na ito ang nangyari sa Acts chapter 17, nung dumating si Pablo sa Athens. Meron dong grupo ng mga philosophers, the Stoics and the Epicureans. Kung kayo nag-aaral ng philosophy, baka napag-aralan nyo din sila. At itong Stoics at Epicureans ay talagang magkatunggaling grupo yun, magka-opposite ang kanilang pinaniniwalaan. At nangyari, nakinig sila kay Pablo kasi nga gusto nilang makinig ng kahit ano. At nung nangaral si Pablo, sabi sa Acts 17:31, when they heard of the resurrection of the dead,
some mocked. So ito ay hinamak nga nila na minamaliit nila, kita nila siguro, tingin nila childish, merong patay na nabuhay, mukhang ito ay babalik na naman tayo dun sa mga superstition natin na merong nabubuhay galing sa patay, merong mga Diyos-Diyosan na gumagalaw. So ayaw nila nun. So ang nangyari nga, some mocked. So ang makikita natin, the simplicity of the form and the content makes people think lightly. At siguro ganito nga rin ang nangyayari minsan sa atin, maaaring kapag ang nagpapahayag ng ebanghelyo ay kulang sa eloquence, kulang sa sa art of rhetoric, hindi siya ganun kagaling magsalita, at yung kanyang pagpapahayag ay wala nung complexity na kinamamanghaan natin sa mga professor sa college o sa mga napapanood natin sa YouTube na magaling magsalita. Kung ganito ang hinahanap natin, nagmumuka sa atin ang pangangaral ng ebanghelyo na hindi ganun ka-powerful, wala tayong nakikitang kapangyarihan. Isang makikita nating biblical illustration ng ganitong pangyayari ay doon sa kwento ni Naaman. Si Naaman ay, makibasa natin to sa 2 Kings chapter 5, nagkaroon siya ng leprosy, isa siyang tanyag na tao, mataas ang kanyang posisyon, meron siyang mga alipin, at nagkaroon siya ng leprosy, at ito'y nakakahiya. So anong nangyari, may nagsabi sa kanya na may paraan, may propeta, na makakapagpagaling sa kanya. Pero nung pumunta siya doon kay propeta, kay Elisha, ang sinabi sa kanya ay maglubog ka ng 7 beses diyan sa tubig sa ilog ng Jordan. So ang naging tugon ni Naaman ay sabi niya, ang mismong salita niya ay akala ko ay siya'y mananalangin, tatawag ng kapangyarihan mula sa langit, at hindi ba ang dami namang ibang ilog, bakit dito ko pinapalubog? So, ang nangyari ay naghahanap siya ng display of power, naghahanap siya ng grandeur doon sa mensahe, at hindi niya matanggap na lulubog lamang siya sa isang sigurong maliit na ilog, hindi man lang great yung ilog, kaya nagbanggit siya ng ibang mga ilog sana na doon payag siyang lumubog. Sabi ay he was in a rage, nagalit siya ng matindi dahil lang yun ang sinabi sa kanya. At nandun na nga ang lunas sa sakit na nagdudulot sa kanya na maging isang social outcast na napakasimple ng kailangan niyang gawin. Pero ang sa kanya, gusto niya sana na merong ipapakita sa kanyang dakila, itong propeta. Pero sinabi sa kanya sa verse 13 ng kanyang alipin, "It is a great word that he said to you." Did he really say na just dip and be healed? Ma-wash and be healed? So, kung yun lang, hindi ba yun isang great word? Noong ginawa niya, probably reluctantly, ginawa na rin niya, at siguro na-convince siya na onte na oo nga, great word yun. So, kasi nga, ang hinahanap niya ay something na great. Siguro siguro meron ngang kamangha-mangha dito. Pero ginawa niya at doon nga siya ay gumaling. Ito rin ang nangyayari minsan sa ebanghelyo na sa pangangaral nito, sa pagpapahayag lang ng simpleng mensahe na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao, na buhay ng walang kasalanan at namatay sa krus, tapos nabuhay na muli. Ito ay nagmumuka sa marami na childish. At also yung kamatayan ni Kristo sa krus ay nagmumukha rin sa iba na barbaric. Bakit naman ang Diyos para makapagpatawad ay kailangang patayin ang kanyang anak? So, ito ay sa mga tao na ang standard para sa kanilang tatanggaping mensahe ay wisdom, or yung kung ano man yung pinapahalaga ng Greek, yung eloquence, yung philosophical sophistication. Ang gospel ay hindi glorious, hindi ito katanggap-tanggap. Pero sana nga tayo na mga mananampalataya ay makita rin natin na ang ebanghelyo, tulad ng sinabi nung alipin ni Naaman,
is a great word. Ito ay isang dakilang salita na kapangyarihan ng Diyos para magligtas ng mga mananampalataya. Sino man ang sumampalataya, ang pinakamasahol ay maliligtas. At ito ay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya lamang sa pangako ng Diyos kay Kristo Jesus. At ito ay isang napakadakilang salita na hindi man balutin ng eloquence, hindi man palibutan ng philosophical sophistication, ito ay isang powerful word that saves sinners. Sabi sa verse 21, it pleased God. Since in the wisdom of God, the world did not know God through wisdom, it pleased God through the folly of what we preach to save those who believe. Dito makikita nga natin kung gaano talagang kadakila ang biyaya ng Diyos sa Ebanghelyo. Nakapagtataka yung salitang it pleased God. Ito ay kinalugdan ng Diyos. Kinalugdan ng Diyos na ang gamitin ay the folly of what we preach to save those who believe. At bakit kaya ito pleasurable to God na ang kanyang paraan ng pagliligtas is by the folly of what we preach? Pwede nating makita ito na una, it is a just pleasure na siya ay nalulugod na gawin ito upang talunin yung mga nagmamarunong. Dahil nga, sabi sa simula ng 21, since in the wisdom of God, the world did not know God through wisdom. So may mga tao na sinubukang hanapin ng Diyos, sinubukang abutin ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang sariling karunungan, pero hindi sila umaabot doon. At para sila ay talagang pababain, ipakita sa kanila ang na sobrang taas ng Diyos na hindi talaga ito abot ng tao, it pleased God to save those who believe by the folly of what we preach. Na ito ay sa pamamagitan ng simple, payak na mensahe na walang kahit anong eloquence or philosophical complexity, ito ay ang may kapangyarihan na magligtas. Pero maliban din doon, ito nga ay nagpapakita rin ng kanyang gracious pleasure, sapagkat ito nga ay nakapagliligtas nung siya ring mga Griego na maaaring tumatanggi sa kanya. Sila man na magmarunong, sila rin na aapakan ng Diyos at papakita sa kanila na ang kanilang karunungan ay walang naaabot. Kung sila ay sumampalataya, sila rin ay maliligtas at gagana rin sa kanila ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. Kaya nga makikita natin ang dakilang biyaya ng Diyos sa pagpapahayag ng Ebanghelyo, maging ang mga nagmamarunong na sinasabing ang mensaheng ito ay masyadong simple, walang complexity, kung sila'y sasampalataya kay Kristo, sila rin ay maliligtas. So ito ang isang unang paraan kung paanong minsan tayo ay malalayo sa Ebanghelyo at hindi natin ganun ka napapahalagahan ang kaluwalhatian ng Ebanghelyo. Tayo ay nadadala nung ganung pag-iisip na ang kailangan nating makita ay wisdom, eloquent wisdom, or philosophical complexity. Pero may isa pang binabanggit si Pablo na karakteristik naman ng mga Hudyo. Kung yung Greeks, they seek wisdom, at dahil dito hindi nila nakikita ang Ebanghelyo kahit nasa harap na nila. Ito namang mga Hudyo, sabi din sa verse 22, they demand signs. So verse 22, the Jews demand signs and Greeks seek wisdom. Makikita natin to sa mga engkwentro ni Kristo sa mga Hudyo nung siya'y dumating, na ang laging sagot ng mga Hudyo, pati kay John the Baptist, what sign do you do? Meron ka bang ipapakitang sign sa amin para masabi mong ikaw ay ang propeta, ikaw ay may mensahe nga ng Diyos? So sila ay laging naghahanap ng isang sign. At ang pinaka-ibig sabihin nito ay miracle, dahil ito ang sinabi ni si Moses, ang nagbigay ng instruction sa Deuteronomy, paano mahanap ang susunod na propeta, ay kung siya ay magsasabi ng kung anong mangyayari, at ito'y mangyari nga, malaman mong siya ay isang tunay na propeta.
At maliban doon, si Moises mismo ay para patunayan ni Moises na siya ay totoong isinugo ng Diyos, kinailangan siya ay magpakita ng miracles, yung kanyang staff na naging ahas. Yun yung mga naging patunay. Sinabi mismo ng Diyos sa kanya, ibatong mo yung staff sa sahig at yan ay magiging ahas. At sa pamamagitan nun, maniniwala yung mga tao na ikaw ay isinugo ko. So, nagkaroon ng ganitong, ang mga Hudyo ay laging naghahanap ng sign sa mga propeta. Kailangan nilang mag-perform ng miracles para mapatunayan na sila nga ay sinugo ng Diyos. Pero maliban din sa signs, naghahanap din sila ng social status. Dahil nakikita naman natin na yung signs ay ginawa naman ng mga apostol at ni Jesus. At ito hindi pa rin naging sapat para sa mga Hudyo na tanggapin ang kanilang mensahe. At ang ultimately nagiging dahilan lang dahil kaya nila rinireject pa rin ay dahil mas kinikilingan nila yung kanilang grupo at itong mga dumating na bago na itong si Jesus at mga apostol ay kumakalaban dun sa social order na meron sila. China-challenge yung Jewish society na meron na noon at na question yung kanilang mga customs, yung kanilang mga teachings at dahil doon rinireject pa din nila ang mensahe kahit na at the time nag-perform naman nga ng mga miracle signs. So, yung sinasabing nagde-demand ng signs yung mga Hudyo, ang pinaka-ibig sabihin nito ay yung mga Hudyo naghahanap ng credibility of the messenger sa kanyang kapangyarihan, either by showing miracles or dahil nga sa kanyang social acceptance in agreement with the customs and the traditions of the Jewish fathers, o sa kanyang social status na kalagayan, yun ang kanilang pinapahalagahan. Kung yun ang mas mataas para sa kanila, kahit na yung mensahe ng Ebanghelyo ay ipangaral na sa kanila, hindi sila naniniwala kahit na meron ng mga miracles dahil nga ito'y lumalabag sa kanilang social order. So ang nangyayari, dahil ang hinahanap nila ay signs, displays of power, the very simplicity of the message dissuades them from believing. And also the status of messengers na iba ang pangangaral, yung mga Jewish teachers na pinapatuloy ang kanilang legalistic teaching na lumabas na by the time that Jesus was born, ay ito ang maging mas attractive sa kanila kasi ito yung mga may estado sa lipunan. So, itong mga Hudyo na ang hinahanap ay kapangyarihan, whether miraculous power or social status, power in social status, ay hindi na talaga sa mensahe nakatingin, kundi dun lang sa tao at titignan kung siya ba ay kagalang-galang. At minsan, sa atin siguro, comparable, yung pag tayo ang pinapahalagahan natin ay education, upbringing, or financial status ng isang mangangaral, kung yun ang tinitingnan natin para itrato ang message as something believable, ay na para tayong napapasunod nga dito sa example ng mga Hudyo na naghahanap tayo ng signs, naghahanap tayo ng display of power para siya ay paniwalaan. At lalo na itong nakakatisod sa mga Hudyo dahil yung mismong mensahe na pinapangaral ng Kristyanismo is Christ crucified. Yun yung ginamit na word ni Paul sa verse 22, Jews demand signs, but we preach Christ crucified as stumbling block to Jews. Ito'y matinding katitisuran sa mga Hudyo, ang Christ crucified dahil nga ang kanilang pinapahalagang display of power, pero dito ang nangyari yung Messiah na ipinangako ng Diyos na the servant of Yahweh ay siya mismong namatay, ipinako sa krus, at ito ang pinaka-nakahihiyang execution of a criminal during that time. Sa panahon natin ngayon, hindi na at all horrifying ang cross, pero pag nakabasa tayo ng literature during that time, ay
parang iniiwasan nila talagang banggitin ang cross. Hindi nila ito masabi. Even yung mga wala namang kahit anong religious belief about the cross ay gagawa ng the hanging on a tree or kung anumang ibang paraan ng pagsalita tungkol sa cross. Tapos, ito ngang cross ay the public execution of a criminal na i-display sa mga tao na wag nyo tong tularan. Hindi ba yun ang pinakamensahe nun ng isang public execution? Itong criminal na to, ganito ang kahihinatnan ng mga susunod sa kanya. So parang pinapakita ng Roman government ang kanilang power over people, wag nyo kaming kakalabanin, at itong nakapakong ito, ganito ang kalalabasan ng lahat ng sumusunod sa kanya. So, kung yun ang pinapangaral mismo ng Kristyanismo, mas lalo nga itong nakakatisod sa mga tao nang hinahanap ay kapangyarihan. Sapagkat yung Panginoon na ating pinaniniwala ang tagapagligtas, siya mismo ay ibinalandrang kriminal at itong pagkapako niya sa krus ang pinakasentro ng ating mensahe na ating ipinapakalat at ipinagbubunyi na dakilang pangyayari sa kasaysayan ng mundo. Pero sa kanila nga, ito ay foolishness or a stumbling block dahil yung kanilang hinihintay na political savior ay natalo ng Roman government. Ito nga ang kaya sa Jewish expectation, ang kanilang paniniwala about the Messiah ay isa itong magiging political savior. Dadating ang bagong king na nasa line of David at siya bilang bagong hari na anak ni David ay makikipaglaban sa kanilang mananakop, tatalunin ng lahat at ngayon maghahari over them. Pero ito nga ang mas malalim na plano ng Diyos, hindi political salvation kundi salvation from sin. At kung meron mang talagang humaharang sa mga Hudyo, kaya hindi nila makita ang kaluwalhatian ng Ebanghelyo, ay siguro ito yung binabanggit sa 2 Corinthians chapter 3, verse 4 na sinasabing merong veil. Sa 2 Corinthians chapter 3, binanggit dito ni Pablo na to this day, the law of Moses is read to them every Sabbath. Pero hindi nila nakikita ang kaluwalhatian ng Ebanghelyo because there is a veil. And only when they turn to the Lord is this veil removed. So, sa pagdating sa chapter 4, doon sasabihin niya na even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing, but to us who believe, God gave us the light of the knowledge of the glory of God na makita natin yung kaluwalhatian nga ng Ebanghelyo. So, itong humaharang sa mga Hudyo, siguro ang isang magandang example ng Hudyo na matutunan natin kung paano sila na-convince from that kind of valuation of the gospel ay si Pablo. Si Pablo ay isang Hudyo at kanyang description sa Galatians chapter 1 ay, "So zealous was I for the traditions of my fathers," na kaya nga siya ay naging isang persecutor of the church. At siya yung nangunguna sa paghuhuli at pagpapapatay ng mga Kristiyano, sumusugod siya sa mga iglesia. At ganun na lamang ang kanyang pagtanggi sa Ebanghelyo at pagtingin kay Kristo na hindi talaga siya anak ng Diyos. Pero ang nangyari nga sa kanyang pagpapahayag din sa Galatians chapter 2, sabi niya, "We also were Jews by birth, but we also have believed." So, sila mismo ay naniwala na bakit daw? "For we know that no one is justified by works of the law." So, ang nangyari na sigurong hindi nakikita ng mga Hudyo na naghahanap ng kapangyarihan, naghahanap ng display of power, hindi nila makita ang kanilang kasalanan. Yun ang pinakahumaharang sa mga tao at pwedeng mangyari rin sa atin, kaya hindi natin napapahalagahan ng Ebanghelyo tulad ng mga Hudyo. Para tayong mga Hudyo, kung di natin napapahalagahan
ang pangangaral ng Ebanghelyo dahil hindi natin nakikita ang ating sariling kasalanan. Ipinapangaral na weekly ang Ebanghelyo, ang mensahe ng biyaya sa pamamagitan ng pangako ng Diyos kay Kristo, pero hindi natin ito ikinakagalak, hindi ito ikinakalakas ng ating pananampalataya dahil wala tayong pagkilala na tayo ay makasalanan or at least nakakalimutan natin. Kung tayo ay nakakalimot ng ating kasalanan, ang Ebanghelyo ay hindi magmumukhang maluwalhati, hindi tayo mamamangha sa biyaya na nasasaad doon. At dito kay Pablo, yun ang kanyang nakita. Kaya siya naniwala na rin dahil we know that no one is justified by works of the law. Na sila mismo ay lumaki sa Judaism, pero kanilang napagtanto na walang pag-asa dito sa pamamagitan ng paggawa dahil nga ang lahat ay nasa ilalim ng sumpa. At kung gayon sa pangangaral ng Ebanghelyo, simple man yun, natutunan lang nila na ang pangako ng Diyos ay lahat ng sumampalataya ay maaaring ganap ng Diyos. Ito nga ay paniniwalaan na nila at yayakapin kahit na ito'y simple, walang display of power dahil nakikita nila ito nga ang pag-asa. So ito ang isang pangalawang paraan kung paanong baka tayo ay magmaliit sa Ebanghelyo kung tayo ay makalimot sa ating mga kasalanan. At kung tayo ay lalakad ng may pag-alala sa kabanalan ng Diyos, sa tunay na hinihinging kabanalan ng batas, tayo ay laging lalakad ng may pagpapakumbaba at atin ding makikita ang kayamanan ng biyaya ng Diyos sa Ebanghelyong ipinapangaral. Simple man, wala mang hindi man balutin sa eloquence, hindi man ibabad sa philosophical sophistication, hindi man ito samahan or dalhin ng isang messenger na kamangha-mangha ang itsura or na may social status. Kahit bata pa o babae ang magpahayag nito, mabasa mo sa isang comics na katawa-tawa ang itsura, o kahit saan mo makita ang Ebanghelyo na ipahayag sa iyo ang tanging daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos sa pananampalataya kay Kristo, ito ay isang kamangha-manghang Ebanghelyo na may kapangyarihang magligtas ng lahat ng makasalanan. Kung tayo nga ay maitutuon lamang ang ating pansin sa Ebanghelyong ito, atin ding itataas si Kristo lamang at hindi kung sino pa man iba-ibang mga nagtuturo na tingin nating sila ang pinaka-example ng magandang pangangaral. Ang pinapahayag ng lahat ng mga magaling na mangangaral ay si Kristo lamang. Sabi nga ni Martin Lloyd-Jones, isa sa mga kinikilalang pinakamagaling na mangangaral of the 20th century, dahil minsan ang mga kanyang mga estudyante ay parang nahihiya na mag-preach sa harap niya. Kasi nga masyado siyang magaling. So kung nandyan naman siya, ayokong mag-preach sa harap niya, teacher ko siya, baka ma-criticize ako. Pero ang natutunan nga nila kay Martin Lloyd-Jones sa anumang galing niya sa pangangaral, nakita nila na siya ay gracious even to preachers who do not speak as well as him, na hindi as respected as him tulad ng iba. Sabi niya, I forgive anyone anything as long as he gives me Christ. So maging si Martin Lloyd-Jones, siya mismo ay may husay sa pananalita, meron siyang mataas na social status bilang isang medical doctor, meron siyang mataas na na-achieve sa mundo, pero nakita niya na ang tunay na pinapahalagahan dapat ay ang pagdadala ng mensahe ng biyaya sa pamamagitan ni Hesukristo. At kung sino man na magbigay sa iyo noon, magturo sa iyo noon, ito man ay hindi kaaya-aya para sa iyo, nakalagay man ito sa jars of clay. It is a treasure with power to save you even from the vilest of sins. Tayo nga nawa ay tunay na manatili sa pagkamangha sa Ebanghelyo na ito, at ito ang magdadala sa atin palagi, magpapaalala sa atin ng ating kasalanan at magpapaalala sa atin ng kalayaan na meron tayo
habang tayo lumalakad sa mundo. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat nga sa iyong salita na naghahayag ng kaluwalhatian ng iyong biyaya sa mukha ni Hesus Kristo. Salamat Panginoon sa paalalang ito na ang iyong biyaya, ang iyong mensahe ng biyaya, matanggap man namin sa ng payak ay makapangyarihan at nakapagliligtas. Nawa nga Panginoon ay magkaroon kami ng mataas na pagtingin sa iyong salita, sa iyong ebanghelyo, na makita namin na ito'y makapangyarihang salita at masabi namin tulad ni Pablo na hindi namin ikinahihiya ang ebanghelyo, kundi kami nagtitiwala sa kapangyarihan nito, kami nagagalak sa lalim ng biyaya mo, at kami ay sumasamba sa iyo dahil sa kaluwalhatian na ipinapakita na ikaw nga ang mapagpatawad na Diyos maging sa mga pinakamakasalanan. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa aming paglakad sa mundo, sa aming pagbalik sa aming mga trabaho, sa ano pa mang aming mga pinagkakaabalahan, nawa nga ay hindi mabago ng mundo ang aming pag-iisip at malito kami sa kanilang mga kasinungalingan, madala kami ng kanilang mga filosofiya, nawa nga ay matali ang aming isipan sa iyong salita lamang, na panghawakan namin ito bilang tanging daan ng kaligtasan at ang pinakadakilang makapangyarihang mensahe na aming makikita kahit saan. Nawa nga Panginoon ay hindi namin ito ipagpalit sa kahit ano at matutunan naming maging mapagpasalamat sa anumang formang matanggap namin ito, at kami mapalakas sa pananampalataya sa ito man ay ipangaral sa amin ng mga mangangaral sa iglesia, ibahagi sa amin ng aming mga kaibigan, o mabasa namin sa Biblia, sa internet, or may magbanggit nito na hindi namin kilala, sa kahit anong paraan na ito'y matanggap namin, makita namin na ito'y makapangyarihan at nakapagliligtas, at nawa nga ito'y panghawakan namin at mapalakas ang aming pananampalataya. Tulungan mo kami na ito lamang ang aming panghawakan at hindi magtiwala sa ano pa mang ibang katuroan, upang sa gayon ay hindi manakaw sa amin ang aming kaligayahan at kalayaan. Ito po aming dalangin sa Panginoon Hesus. Amen.